panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Si Kristo lamang ang aking kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang aking kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang aking kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang aking kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang buhay at ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya, oh, ligtas ka sa Kanya, oh, ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka kay Jesus. Siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang buhay at ang tanging ligtas ka sa Kanya, oh, ligtas ka sa Kanya.
ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka kay Jesus, ligtas ka kay Jesus, ligtas ka kay Jesus. Ligtas ka kay Jesus. Maraming salamat sa ating mga kapatiran, ating mga ministers and pastors sa kanilang song offering kay Lord. Yan. Hindi pa po mga senior yon. Mga bata pa sila. Thank you, Lord. Magandang umaga muli mga kapatid. Kamusta po ang inyong tulog? At ang gising niyo po ba ngayong umaga ay kayo'y energetic, enthusiastic, or problematic? Ayan. Alam niyo po, bawat araw ay isang malaking pagpapala. Dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Naku, malaking pasasalamat na po yan kasi may mga natutulog na hindi na po nagigising. Kaya pagkagising mo sa umaga, ay Lord, maraming salamat agad ang ating dapat nasasabi. Ayan. Good morning po kay Sister Trining sa ating Chicago, Illinois. Kay Sister Connie Manalad na kahit nasa ibang bansa ay ang aga po nila na nag-aabang. Kanay Sister Siling, Sister Olivia, Sister Nida, lahat ng mga nasa ibang bansa. Salamat din po sa mga kapatiran natin na sa Pilipinas na nag-aabang din naman po palagi, araw-araw yan. Okay, tayo po'y mananalangin po muna, mga kapatid, bago po tayo magsimula. Glory to God, hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigay mo po sa amin, Lord, again, na makatanggap na naman po muli sa inyo ng mga pagpapala. Thank you, Lord, sa karagdagang araw na na-experience po namin everyday paggising namin, mga panibagong pagpapala, panibagong pag-asa. Dahil lang iyong mga salita, sabi niyo po, Lamentations 3, your steadfast love is new every morning. Yun pa lamang po ay malaking pasasalamat na gusto po naming ibalik sa inyo. Salamat po, Lord. At Lord, sa maghapon na ito, once again, Lord, we commit ourselves to you. Pangunahan niyo po kami, Lord. Ang nais po namin, araw-araw, ay makagawa ng kalooban ninyo. Kaya give us the grace, Lord. Let your Holy Spirit direct us and control us para po sa maghapon na ito, ang lahat ng aming mga sasabihin, iisipin, gagawin, ay pawang mga bagay na makakalugod lamang sa inyo. Keep us, Lord, from doing things that does not please you, Lord. Kayo lang po ang aming inaasahan. Muli po, Lord, pangunahan kaming lahat, mangusap sa araw po na ito dahil ang lahat po ng iyong anak ay nakikinig at handang tumanggap. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Tuloy pa rin po tayo sa ating VOTD natin. Ang ating pong VOTD ay yung series ng Beatitudes. Kasi kaya nasabi kong Beatitude kasi yan supposed to be ang attitude ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya yung Beatitudes na yon should be the Beatitudes of all Christians. Kaya ko siya nabanggit. So, ang unang-una po, sabi natin, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and kasi si Tani ang nagbigay, hindi na sa. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. At sa araw po na ito, blessed are the merciful, for they will receive mercy. Okay. Alam niyo po, itong merciful na pinag-uusapan natin po dito sa Matthew 5, sa Greek po, ito po ay ang salitang elimon. E-L-E-E-M-O-N. Elimon from the word eleos, which means mercy.
At ito pong mercy na sinasabi po dito, merciful na tao, is the one who is actively, okay, tandaan natin yung mga salitang dinidiin ko ha, refers to the one who is actively, hindi passively, kundi actively compassionate. Pag sinabi mong actively, enthusiastic, energetic, tapos ano ba yung word? Yung sinasadya? Deliberate. Ayan. Pag sinabi mong actively, deliberately. Hindi ito, yung spur of the moment. Hindi. Deliberately, sinasadya mo ito. So sabi rito, refers to the one who is actively compassionate or one who is benevolently. Ano po ang salitang benevolently? Kindly, generously. Ayan. So, ulitin ko ha, sa meaning pa lang, busog na to. Refers to the one who is actively compassionate and benevolently merciful. Yun pala yun. Benevolently, kindly, generously, ang sabi rito, merciful. So, kung ito po ay actively and benevolently, kailangan po it involves thought and action. Hindi lamang po ito puro thought. Ay, kawawa naman. Naawa ako sa kanya. This one involves action. Ano ang ginawa mo nung naawa ka sa kanya? So, yun ang mercy na pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid. Sabi nung iba, yan yung mga taong merciful. Ibig sabihin, hindi yung full na yung MERCIFUL. Kung hindi mercy, tapos full. In other words, full of mercy. Ang idea dito, mga kapatid, kaya sinabing merciful. Yung full of mercy, puno ng mercy. Ang idea po dito ay yung mga taong ito ay nagpo-possess ng compassionate heart na nagli-lead to acts of mercy. Ibig sabihin, meron kang mga ginawang bagay na may kinalaman dito sa pinag-uusapan po nating mercy. Na ang purpose niya is to relieve the suffering and misery of the object of compassion. Bakit po sinasabi rito na ang kanyang purpose is to relieve the suffering and misery? Kasi nga po, merong mga tao na kawawa naman siya, naawa ako sa kanya, naiyak nga ako nung nakita ko siya. What did you do nung naawa ka? May ginawa ka ba? So, hindi po sapat dito yung sinasabing sa thought. Kailangan merong action. Kailangan merong action na magli-lead doon sa pagre-relieve mo ng kanilang misery. Kung hindi man po ito matanggal dahil doon sa gagawin mo, ito ay maiipsan. O yun. Yun ang pinag-uusapan po natin ditong mercy, ha? Involves thought and action. Hindi lang po ito, sorry po. Hindi, inom tubig. Oo nga. Ba't ba hindi ako masanay ng mababang Hindi ako masanay na, oo. Pag bumaba po ang aking pitch, ibig sabihin may sakit ako. Masama ang pakiramdam ko, kaya po yung gano'n. Oo, alam niyo naman na Kapampangan, parang German, naktung, gano'n. So, mercy po is not only feeling compassion. Ayan. Pero wala namang ginawa to alleviate yung distress. Ang sabi nga po ni Ray Pritchard, meron daw po itong 3 elements. Natuwa ako dito. Itong mercy na pinag-uusapan natin, being merciful, ay meron pong 3 elements dito na naka-include. Na kailangan ma-experience mo lahat ito para mapabilang ka doon sa mga taong merciful na makaka-receive din ng mercy in return. Unang-una, you see the need. Ang tawag po doon ay recognition. Ayan, first step pa lang yon, pero mahalaga na yon. Bakit kanyo?
Meron po kasing mga tao na nakita na nila, nakaawa-awa yung kalagayan, pero wala man lang naramdaman. Hindi man lang nagdalawang tingin na, ay grabe naman yung nangyayari sa kanya. Kawawa naman yung kalagayan niya. So, ang first step is, you see the need. You recognize. So, yun yung recognition, yun ang unang-una. Kasi pag hindi mo na-recognize, hindi mo na po mararamdaman yung dalawang susunod. When you see the need, when you recognize the need, ang pangalawa pong element niya, you will be moved by the need. Ito na yung motivation, mga kapatid. So, nakita mo, na-recognize mo, you will feel the need, you will be moved by the need. Kaya ang mangyayari, yung feeling na yon ang magmo-motivate sa'yo to help and to do something doon sa kinalalagyan niya. Pangalawa yon, motivation. So una, you see the need, recognition. Pangalawa, you are moved by the need, motivation. At ang pangatlo po, yun yung you move to meet the need. Yun yung action. Huwag tayong i-stop doon sa nakita mo ang kalagayan at naawa ka lang. Pero, huwag mo sabihin sa sarili mo, ako din naman may problema eh. May rin naman ako ng tulong eh. Nag-stop na doon sa recognition at saka motivation. Walang action. Yun ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid. Hindi lamang po ito sympathy kung hindi empathy. Ang sympathy kasi, naawa ka. Dapat kaakibat ng sympathy yung empathy. Ano yung empathy? Ang empathy po dito ay yung tao who gets right inside other people until they see what that people see. Pumapasok sila sa isip ng tao na yon until they think what that person think. At pumapasok sila dun sa mata ng tao na yon na nakakaranas ng hindi maganda so that they will see what that person see. Yun ang empathy. Hindi ka lang naawa kung di inilagay mo ang sarili mo sa kinalalagyan ng kapwa mo na yon na nakita mo na nangangailangan para po makita mo, maramdaman mo, ma-feel mo kung ano ang nararamdaman niya. That way, mas madali kang ma-motivate at mas madali kang gumawa ng aksyon kasi ikaw mismo naranasan mo. Ang isa pong magandang gagawin nating mga tao para po itong empathy na to, not only sympathy, ay magawa natin, ay isipin po natin yung sinabi sa Romans 10:30 at Romans 11:30-31. Ang sabi niya, for just as you once were disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience, so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. Anong ibig ko pong sabihin sa binasa ko? Ibig pong sabihin, lahat tayo mga kapatid are destined to hell. Dahil sa mga kasalanan po natin. We deserve hell. Sa totoo lang po. But because of God's mercy na binigay sa atin and forgiveness, we receive heaven. So, pag naiisip mo lagi yon, yung bang ito yung tao na to na nilalagay niya yung sarili niya na baka pagdating ng araw, ikaw naman ang nasa kalagayan niya, ano ang gusto mong maging damdamin sa'yo at gawin sa'yo ng ibang tao. Yun ang pinakamagandang ilagay natin. Isipin po natin palagi yon para maka-empathize tayo doon sa mga kapwa natin na nangangailangan. Kumbaga parang, yun nga, mahirap kasi itong mahirap makuha yung tatlong element na to nang walang empathy eh. Kasi, di ba, natural sa tao na love yourself. Natural yun sa atin lahat. Walang taong di nagmamahal sa sarili. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, ilagay mo ang sarili mo sa kinalalagyan niya. Dahil mahal mo ang sarili mo,
iintindihin mo yung sarili mo, gagawan mo ng maganda yung sarili mo, so gagawin mo rin yun doon sa kapwa mo na yun kasi inilagay mo ang sarili mo sa kinalalagyan niya. So, yun po ang sinasabi rito, ha? Those are the merciful that will obtain mercy. Hindi po pwede yung meron kasing merciful pero galit, mga kapatid. Kaya, mercy is love in action. Kaya yung mga tao, sinasabi nilang naaawa sila, ginawan nila, pero galit, hindi yun merciful. Mga kapatid, hindi po merciful yun. Kasi mercy is love in action. Meron kasing mga ganito, bigyan mo na nga, mukhang patay gutom. Ganon. Nagbigay, di ba? Kasi nakita nila, kaya lang nagalit pa. Bigyan mo. Oh yes, sa Romans, 12 verse 9. 8 to 9. Ang sabi doon, kailangan merciful ka cheerfully. Kaya ito, love in action. Meron bang nagmamahal, nagalit pagka nagpapakita ng pag-ibig? Wala. Bumabait nga pagka nagmamahal. So dito, yung pagiging merciful natin, kailangan kaakibat cheerfully. Kasi hindi po makaka-obtain ng mercy. Hindi ito yung mga taong pinangakuan dito that they shall obtain mercy. Yung mga maawain pero galit naman. Maawain pero sumbat dito, sumbat doon. Hindi po ito yun. Kasi ang Diyos, hindi tayo sinumbatan. Kasi makasalanan tayo nun Kailangan natin ng tagapagligtas. Ibinigay niya yung sariling anak niya para sa ikaliligtas natin. Kahit ganun po ang ginawa ng Diyos, marami pa rin ang mga tao hanggang ngayon nang nabubuhay na akala mo walang Diyos na tumubos sa kanila. Pero ni minsan, hindi tayo sinumbatan. Naalala ko yung awitin. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. Kahit araw-araw, pabago-bago ang ating puso kay Kristo, kahit minsan talaga hindi tayo sinumbatan. So kung yun ang natanggap po nating awa sa Panginoon, kailangan the same mercy that we will give to other people. Grabe to mga kapatid, napakaganda. Alam nyo, mabilis na lang mabilis lang. Kasi alam nyo, favorite ko po si Charles Stanley. Ayan. Yung iba kasi they find him too serious daw. Siyempre kanya-kanya naman po yan. Pero ako gusto ko po si Charles Stanley kasi basta. Close kami mga kapatid. Nakakatuwa kasi meron po siyang characteristic po ng taong merciful. Para makita po natin, although, let me remind you mga kapatid, ito pong mercy is a gift. And not all are given this gift. Kaya, wag naman po ninyong i-condemn yung mga tao na hindi naman ganun ka-merciful. Kasi meron po sa body of Christ, meron po tayong kanya-kanyang ibinigay. Kasi meron mga exhorter, di ba? Merong mga prophet, iba-iba, may mga teacher, merong mga mercy motivated. At itong mga tao na to, malalaman mo kung sino ikaw. Hindi po ito, yung paghalingan, ay mas merciful ako sa iyo. Ay meron po talagang mga tao na innate sa kanila itong character na ito. At lalo po siyang umandar nung nagkaroon tayo ng Holy Spirit. Yun po ang nagbigay sa atin ng inspiration to practice this gift na yung mercy. So, meron po itong 7 characteristics. Malalaman mo ang tao na ganito kapag meron po siya nito. Unang-una, attentive po siya. Hindi mo na kailangan, hindi po ito nagtatanong ng kamusta ka na?
kadalasan, gumagawa lang siya ng mga bagay na magugulat ka na lang, paano mo nalaman? Yun. Alam ng tao na to na nangangailangan ka ng tulong kahit na hindi ka pa nagsasabi. Kasi attentive siya. Isa yon. Pangalawa, sensitive siya. Dahil nga attentive siya, kasi alam nyo, may mga attentive. Nakikita nila, pero hindi sila sensitive. Ito, attentive na, sensitive pa. Aware siya doon sa pangangailangan ng kapwa niya. At kapag ka ito naman ay within her or his capacity, gagawin niya yon para sa'yo kahit na hindi ka nanghihingi ng tulong. Itong merciful na tao rin na sinasabi rito ay fair siya. Fair. Pag sinabi mong fair, pag sinabi mong fair, ano no, Beb? Ayan. Wala siyang tinatangi. Pantay-pantay. Hindi, meron akong hinahagilap na word. Hindi nagtatangi? Hindi pa. Isa pa, yung mas pa na word doon. Hindi ko magilap. Oh. Parehas siya. O, sige, fair. Hindi ko mahagilap yung word na gusto ko. So, ayaw niya ng impartiality. Gusto niya fairness. Tapos, compassionate siya, mga kapatid. Yung feeling ng mga tao na nakikita niya, nararamdaman niya agad. Kaya, kapag naramdaman niya agad yon, hindi niya matitiis. Ayun. Ito yung mga tao na hindi makatiis. Kailangan makagawa siya ng paraan para maalis yung sa kinalalagyan niyang hindi maganda yung kapwa niya. Gagawin niya lahat sa kapasidad niya. Kasi nga, compassionate siya. Ang pangatlo ang sumunod ay gentle. Ito yung soft-spoken, tender, and caring. Di ba meron kayong nakikitang mga tao na hindi, wag mo siyang gaganunin. Kawawa naman siya. Samantalang ikaw, pag nakita mo yun, wag ganun. Parang sa'yo wala lang naman yun, pero sa kanya hindi pwede yung ganon. Gentle siya. Tapos, yielding din siya. Ibig sabihin, willing siya to give way to the desires and wishes of others para sa harmony at ikaliligaya ng lahat. Ito yung tao na mag-give way. Willing siya na mag-give way para lamang sumaya, para happy lahat. Yielding. At ang pinakahuli, sacrificing, sacrificial. Ito yung mga tao na willing to suffer even if it parang willing siya to suffer kahit na sa discomfort niya na para lamang sa ikabubuti ng ibang tao. O, di ba? Medyo po ito, mahirap. Lalo na kung hindi ka po talaga, hindi innate sa'yo yon. Pero wag niyo pong gawing dahilan din naman na hindi kasi innate sa akin yon. Hindi rin pwede po yon because the Lord has shown us a supernatural mercy. Yun nga, yung binanggit ko kanina. Kaya iisipin mo lagi na yung ibinagkaloob sa iyo ng Diyos, kaya niya pinaranas sa iyo yan dahil yan din ang ipararanas mo sa ibang tao. So, mga kapatid, huwag niyo pong gawing dahilan yun na hindi ako pinanganak na ganyan. Hindi po. Ang isang tagasunod ni Kristo, nakita mo na ganun ang Diyos sa iyo, yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. At tandaan po natin, meron tayong helper within us that will help us to be molded into the character of God. At isa po sa character ng Diyos ay merciful. Yan. Kaya mga kapatid, nakakailan na tayo? Pang-ilan na yun? Pang-5 na. 5. Pang-5 na mga kapatid, no? So thank you Lord po. Dito sa ating Matthew 5 na to na Beatitudes. Thank you, Lord. Okay, sa umagang ito, dako na po tayo sa ating mga may birthday. Birthday. Sa araw na ito, ang may birthday lamang ay si
Happy birthday, Pastor Romy Cabral! At magandang umaga sa Cabral na clan na nakikinig ngayon sa Kalo. Nandun kasi si Pastor Romy. So, Pastor Romy, may utang ka sa amin lahat? Nagtago ka? Ha? Sa Sabado, pupunta kami, yung iba lang, ano? Kami maambunan ng iyong pagpapala. Kaya happy birthday kay Pastor Romy Cabral. Birthday din ngayon ni Sister Marie Sahul na nasa Australia. Asawa, may ganun talaga. Asawa ni Brother JR. Na Sahul. Happy birthday, Sister Marie na nasa Australia and Pastor Romy. Kantahan naman natin sila to celebrate their special day. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday din po kay Brother Romel Gatmaytan, na asawa ng ating kapatid na Sister Gina Gatmaytan na nasa Japan. Sa ating Bulacan Outreach po yan, mga kapatid. Happy birthday po, Brother Romel. Yan. Celebrate your special day with your loved ones. Dahil ito po ay special, araw ng inyong kapanganakan. Okay? At sa araw po na ito, at sa linggo na ito, ang ating memory verse. Yan. Ito pa po ay isa po sa mga pwede natin gawing encouragement para po tayo maging merciful. Itong Lamentations 3:22-23. Kasi yung steadfast love of the Lord, hindi nagbabago. Ito'y bago araw-araw. Kaya hindi ka dapat maubusan ng ibinibigay mo rin sa kapwa mo. Ang sabi po sa Lamentations 3:23, awitin natin. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Si Arnold, no? Kung hindi sobrang taas, sobrang baba. Thank you, Lord, sa ating Lamentations 3:23. Nakakatatlo na po tayo, ha, ng mga memory verses na may awitin, mga kapatid. Baka naman nakalimutan nyo pa yan. Philippians 1:6, I'm confident of this very thing. Diba? Tapos yung Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. At pinakahuli itong Lamentations 3:22-23. Yan, madaling matandaan. Alam nyo, nagising po ako na kinakanta ko ang bagong awitin natin, mga kapatid. Diba? Yahweh! Ano nga yung umpisa? Yan. Kantayin kung ano. Gusto ko lang konti. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Tama na. Kasi may kakantayin naman yan eh. Nagising po akong kinakanta ko to. Ang ganda kaya ng awitin na ito, no? It serves as a reminder sa atin.
in this trying time na anumang pagsubok ang pagdaanan natin, kasama po natin ng Diyos. And ito po ay composed by Minister Jeff. Oo. Kaya, pakinggan po natin itong new song natin bago ko ipakita yung sa ating Kristo. Pakinggan po natin ang new song natin, and this time, meron na po itong lyrics. Kaya pwede nyo na po siyang sabayan. Pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo, O Yahweh. Ganda, di ba mga kapatid? Yan, oo. Kantahan naman natin yung pwede na rin itong -1. Pwede na nilang makuha rin ba ito? May -1 na rin ito. Ayan. Send in your videos na mga kapatid. Thank you Lord daw po for watching, Sister Beth Evangelista, sa watch party po ni Sister Rita. At maraming salamat din po Sister Pasita Phoenix for watching. Kay Sister Nora Kalingo. Sister Siling Austria, magandang umaga po. At kay Sister Olivia de Guzman. Yan. Yan po ay awitin na composed by Minister Jeff. And since today is Tuesday, it's Chris Talk Tuesday, pagpakinggan ninyo ang mga kabataan,
Mga kapatid, pag ang mga adult ayaw umawit, may mga batang aawit, hindi pa nakakasalita ng mabuti, umaawit. Di ba nakita niyo si Waljon noon? Di ba? Tapos itong mga batang ito, parang wala nang ginawa ito kundi manood ng Good Morning Jesus everyday. Buti pa sila. Mabuti pa tong mga bata na to. Maya send ng video mga kapatid. Kasi ibig sabihin nun, lagi po silang nakatutok. Paano nila mamememorize yung mga awitin na ito, no? Ang mga bata, hindi pa nga nakakapagbasa. Pero gusto ko pong panoorin po ninyo dalawa po na video ng mga bata na inaawit nila yung ating mga new songs. Pakinggan po natin una si Ate Pia ng Tumana Prayer Group. Conquer the great or the cross. Not for thy seed in the sunset. Rose against Pia, no? Biro nyo, hindi pa nga niyan mabigkas yung mga ibang salitang English. Pero alam nyo, mga kapatid, yan po ay nasa Joel 2:28. Ang sabi rito, afterward, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your old people will have dreams, and your young people will see visions. Kaya mga kapatid, adult, stand up. Stand up and rise. Kasi yung mga bata, grabe, no? Si Ate Pia nga parang, ano yun, Ate Pia? Pero kinakanta niya talaga yung awitin. At ito pa, gustong-gusto kong kurutin itong si Caleb Pakinggan naman natin yung mga Borja kids singing the original songs of their father. Tignan po natin. Magandang hapon po mga kapatid, Sister Seiya. Anong word natin ngayon? Pakibasa nga, Sister Seiya. Dito po sa Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Amen. Amen.
Glory to God. Hindi ba po ang sarap kurutin ni Caleb? Yun po ay si Ate Zea, si Noah, at saka si Caleb. Inaawit yung composition ng kanilang tatay. Kaya mga kapatid, nakakatuwa. Kasi yung mga kabataan, lalo na yung mga baby na lumaki na sa comfy, naalala ko tuloy si Edmark. Di ba? Anak ni Ninang Kit, na ang unang-unang word na binanggit noon dahil kasi sinasama ni Ninang Kit yung si Edmark sa prayer meeting. Ang unang-unang word po na sinabi niya ay Jesus. Tapos alam nyo, yung si Edmark, memorize niya lahat yung mga kanta. Lumaki siya sa comfy na yun ang unang-unang napag-aralan niya. Parang itong mga batang ito, hindi pa pumapasok sa school ang unang-unang natutunan yung mga awitin ni Lord. Kaya, oo na sa timing pa. Si Zea, ang galing-galing na. Mas magaling pa kay Minister Jeff na sumapul ng mga ng mga chords. At saka yung tempo. May savior na si Minister Jeff sa tempo. Si Zea. Kaya thank you Lord talaga sa mga batang ito. At maraming salamat din po sa mga bagong awitin natin. And now, it's time for our Chris Talk Tuesday. At i-welcome po natin ang ating kapatid na si Sister Divine para po sa ating storytelling. Kumusta mga bata? Narito na naman ang inyong Ate Divine upang maghatid ng kwento mula sa Biblia. Ang kwento natin ngayon ay ang batang si Samuel na matatagpuan sa 1 Samuel 1-3. May mag-asawa na nakatira sa Rama. Sila ay si Elkana at si Hana. Sila ay walang anak. Minsan sa isang taon ay tumutungo sila sa Shiloh, ang bahay ng Diyos, upang mag-alay ng handog sa Diyos. Sa ganitong pagkakataon, lalong nasasaktan si Hana dahil wala siyang anak. Matapos mag-alay ng handog at ng pananghalian, ang pamilya ni Elkana sa Shiloh na bahay ng Diyos, si Hana ay umalis upang manalangin ng tahimik. Habang siya ay nananalangin, siya ay napaiyak. Hiniling niya sa Diyos na siya ay kaawaan. Hiniling niya pa na siya ay biyayaan ng isang anak na lalaki. Ipinangako pa niya na ang lalaking sanggol ay ibibigay din niya sa Diyos upang maglingkod ng habang buhay. Si Eli na isang pari ay nasa pintuan habang nagdarasal si Hana. Inaakala niya na lasing si Hana sapagkat panay ang pagbuka ng mga labi niya, subalit hindi naman naririnig ang kanyang mga sinasabi. Naunawaan ni Eli si Hana. Sinabi niya na nawa ay ibigay sa kanya ng Diyos ng Israel ang kanyang hinihiling. Mula noon ay hindi na naging malungkutin si Hana. Pagkatapos nilang sumamba, kinabukasan ay umuwi na sila sa Rama. Hindi nagtagal, si Hana ay naglihi. Sinagot ng Diyos ang panalangin niya. Nagkaanak siya ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil hiningi siya sa Diyos. Ilang taong hindi sumama kay Elkana si Hana sa pagsamba sa Shiloh sa bahay ng Diyos. Inalagaan niya muna si Samuel at nang maaawat na, ito ay sumama kay Elkana sa Shiloh. Nagdala sila ng maraming handog at pagkatapos maghandog ng baka ay pumunta sila kay Eli. Ipinaalala niya kay Eli noong napagkamalan niyang siya ay lasing subalit siya ay nananalangin. Sinabi ni Hana na tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin at tulad ng kanyang pangako sa Diyos ay iniaalay niya ito upang maglingkod sa Diyos ng habang buhay. Napakabuti ng Diyos kay Hana. Binigyan pa siya ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Si Samuel naman ay lumaki sa bahay ng Diyos sa Shiloh. Noong mga panahong iyon, bihira nang tumanggap ang tao ng mensahe o panaginip na galing sa Diyos. Isang gabi, si Eli na malabo na ang mga mata at halos di na makakita ay natutulog sa kanyang kwarto. Samantalang si Samuel ay nasa bahay ng Diyos natutulog kung saan naroon ang kaban ng tipan.
Madaling araw noon at hindi pa namamatay ang ilaw sa bahay ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Samuel. Dali-dali siyang nagtungo kay Eli. Sa pagkaakalang tinawag siya nito. Subalit, sinabi ni Eli na hindi siya ang tumatawag sa kanya. Bumalik siya sa higaan at nakatulog. Muling narinig ang kanyang pangalan at tumakbo siya muli kay Eli. Muli, ang tugon ni Eli ay hindi siya ang tumawag dito. Hindi alam ni Samuel na ang Diyos ang tumawag sa kanya at sa ikatlong pagkakataon, tinawag uli ng Diyos si Samuel. Bumangon muli si Samuel at lumapit kay Eli. Naisip ni Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya na bumalik na siya sa kanyang tulugan at kapag narinig niya muli ang kanyang pangalan ay sabihin niya ang ganito. Magsalita po kayo, Panginoon. Makikinig po ang inyong lingkod. Muling nahiga at tutulog si Samuel. Lumapit ang Panginoon at muling tinawag si Samuel. At kagaya ng bilin ni Eli sa kanya, sinabi ni Samuel sa Panginoon, Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Nagpatuloy si Samuel na maglingkod sa Diyos hanggang siya ay lumaki. Hindi siya iniwan ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, nagkatotoo lahat ng sinabi ni Samuel. Ang lahat ng tao ay nakikinig kapag siya ay nagsasalita. Kinilala si Samuel sa buong Israel bilang tunay na propeta ng Diyos. Ako nga pala muli ang inyong Ate Divine. Hanggang sa muli, paalam! God bless! Good morning, Jesus! It's Christok Tuesday. Kami po ay Kami si B1. at si Bito. Kinakamusta ko rin po si B3. Nandun po siya, oh. Color coding. Oo. Thank you, Lord. At nagpapasalamat ako sa aming sponsor at Yes. ang pabulaklak ni Mayor Atienza. Di ba po? Hello po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, mga bata at mga matured. Ayan kasi ginagaya ko si Teacher Divine. So, meron pa akong pahuhulaan kung sino po tong character na ia-action ko. Kung talaga pong nakikinig kayo, kayo pong mga bata at kayo pong mga matured, mahuhulaan nyo po. May pa-premyo po. Sagot po ni Pastor Alex at Sister Rila. Diba? Oh, ito po kasi ito po ang aking topic. Ganun po. Yan po. Nahulaan nyo na po ba kung sino yung aking ginaya? Tama po. Si Hana. So, i-claim nyo na lang po yung inyong jacket, hindi po ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Ay, hindi po kasi ninyo nakita yung ginaya ko. Yung camera lang po ang nakakita. Kaya, mga kapatid, may jacket po kayo kay Pastor at kay Sister Ria. Purihin po ang Panginoon. So, sinabi naman po ni Divine, di ba? Ang totoo po, hindi po kasi magkakaroon ng Samuel kung wala po ito si Hana. Si Hana po ang ina ni Samuel na siya po'y barren o baog. Napakahirap po sa panahon noon na pag ikaw po ay babaeng baog. Parang wala lang, hindi ka kasali. So, si Hana po ay nakakaranas ng pangungutya sa sambahayan nila kasi nga po, siya nga po'y walang anak. Pero dahil po sa kanyang panalangin, ay ipinagkalooban siya ng anak. So, paano po naganap yun? Dahil po ito sa pananampalataya ni Hana. Si Hana po ay sobra ang kanyang pananampalataya at doon may matututunan tayo sa kanyang mga pananampalataya na maaari nating magamit sa ngayon, sa panahon na to. Diba? Ngayon, ang laki ng problema natin. Salamat sa Diyos kasi minsan parang hindi ko naman masyadong inaalala. Nag-alala lang po ako ng todo dito po sa pandemic na to, gawa po ng aking panganay na nagtatrabaho, na-expose po sa tao. Pero salamat po sa Panginoon kasi sa simula't simula pa, tinuruan na tayo ng Panginoon kung ano ang gagawin, kung ano ang dapat. Isa nga po yung panalangin. Diba? Araw-araw po na ginawa ng Panginoon na tayo gumising sa umaga
at bago umalis po ang anak ko, talagang nananalangin po sila ng kanyang ama. Kung hindi po available si Pastor Tony, ako po ang nananalangin. Hindi po yun talagang, hindi siya aalis. Tsaka hindi siya basta makakaalis, nakasusi po kasi ang gate. Thank you, Lord. At ganun po ang nangyari kay Hannah. Napakahirap na ikaw po ay isang baog na iisipin mo, magkakaanak pa ba ako? At taon-taon po talagang nananalangin si Hannah sa templo ng Diyos. At nagkataon nga po nang minsan na nandoon si Eli nang siya'y nananalangin. At nung siya'y nananalangin, gano'n na lang karubdob ang kanyang panalangin na hari naway siya'y bigyan ng anak. At ang nakakatuwa nga po, na nung makita siya ni Eli na akala siya'y lasing, ang sabi po niya ay ipagkaloob nawa ng Panginoon ang iyong hinihiling. Kaya nagkaroon nga po ng anak si Hannah at dahil ito sa kanyang pananampalataya. So, ano pong matututunan natin sa pananampalataya ni Hannah? Hindi po ba? Siya po ay nanampalataya. Yung paraan po ng pananampalataya na ginawa niya na ngayon din ay magagamit natin sa araw-araw. Si Hannah po kasi, direkta na ibinigay niya sa Diyos. Straight to God nga raw yung sabi dito sa aking napag-aralan. Direkta na ang suliranin niya ay hindi niya na kanino-kanino humingi. Kasi ngayon, kung papansinin niyo po, may mga doktor na kahit hindi ka magkaanak, pwedeng mag-alaga sila ng egg cell, tsaka sperm cell para mabuo, maalagaan bago po ilalagay. Hindi po ang ginawa po niya, direkta niyang ibinagay sa Panginoon ang kanyang problema. Kaya nga po, kung kayo ang tatanungin ko, ganun din po ba tayo? Kay Lord ba nating ibinibigay ng direkta? Minsan kasi, anak may problema ako asawa may problema ako inay may problema ako. Hindi po natin naisip na dapat, Lord may problema kami ngayon. Lord, may nararamdaman ako, direkta po nating ibigay. Kasi ganun ang ginawa ni Hannah. Kaya salamat sa Panginoon dahil doon na talagang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang hinihiling. At ang isa pa nga pong pananampalataya na nagtiwala siya sa Diyos, sa kapangyarihan nito. Nagtiwala siya na alam niya na ang Diyos ang kikilos sa buhay niya. Which is totoo rin po naman na talagang ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Kasi kung tutuusin, sa panahon ngayon na wala kang trabaho, na marami kang mga babayaran, na marami kang pangangailangan, maaring sa iba, wala kang makain, wala kang pang-upa sa buhay, magtitiwala po ba kayo sa Diyos na siya ang gagawa ng lahat? Of course, amen. Pero ang totoo, hindi po ganun ang nagaganap. Kailangan lumabas ako, kailangan mag-rally ako, kailangan gawin ko to. Di ba po ba? Pero si Hannah hindi. Talagang siya po'y nagtiwala, siya po'y naniniwala na bagamat ilang taon na siya na hindi nagkakaanak, pero hindi nawawala sa kanya yung paniniwala at pananampalataya na si Lord ay gagawa at may ginagawa para sa kanyang ninanais. Kaya, totoo po yun talagang kailangan maniwala po tayo at magtiwala sa Kanya. Ang susunod nga po ay, di ba, lahat ng sasabihin, di ba, yun kasi yung pananampalataya. Lahat dapat manampalataya ka na lahat ng sasabihin mo, lahat ng hihingin mo, parang ang hirap po nun, no? Kasi kahit ako naman minsan ginagamit ko pa nga yung kwento sa Lord, sabi mo nga naalala ko tuloy yung namatay yung tatay ko na nasa Katara ko. Sabi ko, Lord, kaya mo nga kakong paglipatin yung bundok sa kabila Bakit hindi mo ako mapauwi? Di ba ganon? Kaya lang, talagang naniniwala ako na pwedeng gawin ni Lord. Bakit, Lord, hindi na lang ako mawala ngayon dito sa bahay na to at dumating ako sa bahay na hindi sasakay ng airplane? Pwedeng gawin mo yun, Lord. Totoo po yun na kayang gawin ni Lord. Kaya lang, may mga bagay na inaayos nga ang Panginoon. Kasi kung titingnan nyo po, sabi dito, na hindi ipinahintulot na bigyan ng Panginoon ng anak si Hannah. Kumbaga, piniprepare. Kasi po si Samuel ay pinili ng Diyos. So, piniprepare siya para sa susunod niyang gagawin. At
hindi ganun kadali po yun. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nga yung answered prayer ko sa ate ko, kasi yung cancer nga po siya, na pag cancer kasi isipin mo, oops, patay na to. Ganun ba? Parang hihintay na lang ba namin na mamatay siya? Hihintayin na lang ba namin na mag-stage 3, stage 4? Pero hindi. Iyon po ay hiningi ko sa Panginoon. Pagkamat alam kong hindi lang ako ang humihingi, gayon din ang mga kapatid ko na nanalangin na kumbaga ay gumaling ang ate ko. At salamat sa Diyos kasi birthday ko po yun nung bago siya operahan at iniling ko na, Lord, taon-taon binibigyan mo ako ng aking kaarawan. At lahat po ng hinihiling ko ay natutupad. Hindi nga lang po sa exact date, kumbaga minsan nauuna, minsan nahuli. At bago operahan ng ate ko ay natapos ang birthday ko at answered prayer po. Talagang zero cancer siya, yung hindi na siya So, Marami na tinutupad ang Panginoon sa akin, pero may mga bagay din na pinaghihintay ako na minsan sobra ang naiinip tayo. Ganon din kasi si Hana, ang tagal-tagal na, taon-taon pumupunta sila dun para mag-alay, di ba? Pero hindi agad sinagot ng Panginoon kasi nga lagi tayong hinahanda. Lagi niya tayong hinahanda sa mga sitwasyon. Alam niyo po ba, ayokong pag-uusapan si Sister Linda, pero ang panalangin ko sa kanya, kasi maiiyak ako. Kung napansin niyo yung video namin, hindi ako nagsasalita. Kinukulit ako nun ni Iko. Ako naman daw. Ayoko, kasi gusto ko siyang maalala ng malakas. Isipin ko lang na sa Amerika siya. Ayun ngayon, nag-aano na ako, di ba? Hindi lang halata. So, ang panalangin ko nun, Lord, wag ngayon. Which is, tumagal naman ng ilang araw para ihanda tayo. Kasi, minsan sabi ko, hala, bakit kaya to si Sister Linda? Hala, madali ng costume, madali ng practice. Oh, mag-practice na ulit tayo. Yung pala, tinatapos niya kasi, yung mga bagay na dapat niyang tapusin, pagkat malapit na nga siyang kunin ng Diyos na hindi naman natin ine-expect. Pero, yun po kasi, hinahanda tayo lagi sa mga bagay na mangyayari at magaganap sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang isa pa nga po ay si Hana mismo ay tapat sa kanyang pangako. Pagkat sinabi niya na, Lord, pag binigyan niyo ako ng anak, ay ipagkakaloob ko sa inyo. Kung tutusin, pwede namang wag na lang, Lord. Isa lang binigay mo nga siya, di ba? Parang yung si Jacob, di ba? Parang, Lord, iaalay ko siya. Parang, isa lang nga siya, di ba? Pero ganun din si Samuel. Pwede naman siya tumakas, hindi ko natututo pa rin. Humingin lang akong tawad kay Lord. Pero hindi, mismong si Hana ay handa ang sarili para ibalik si Samuel sa kanya. So, maaring yung mga sitwasyon na yon ay hinahanda na rin siya ng Panginoon para ipagkaloob nga si Samuel. At talaga namang, nung panahon na, sabi nga, 3 taon. Ang anak ko nga, pag nagsasabi sa akin na, Mama, pupunta ako sa klase ko, matutulog kami. College na halos ayaw ko payagan. Kasi parang naisip ko, anong gagawin nyo doon? Baka uminom kayo doon, baka lumabas kayo, baka madisgrasya. Ang dami kong naiisip. Na siya, matanda na. Pero ito 3 taon, hindi ko to kaya kung ako. Kasi naalala ko tuloy nung anniversary ng mami, tapos si Jed iniwan namin sa Guadalupe, iyak ng iyak, halos umpisa yata ng program natin sa, kundi ako Manila Hotel yata, yun yung 50th anniversary ng mami. Ate, hindi pa ba kayo matatapos? Kasi iyak na iyak. Gusto ko nang tumalon para umuwi. Ganon yun kasi yung damdamin ng ina. Pero to si Hana, hindi. Pag pwede na siya, nung bumitaw na siya sa kanya, hinatid niya na. At natutuwa ako kasi wala sa kwento na umiyak si Samuel, hinanap yung nanay. Gayon din si Hana. So tumupad si Hana sa pangako. Gaya nga ng sinabi ko, lagi tayong piniprepare. Ganun na lamang ang pananampalataya ni Hana. Na sinong magsasabi na si Hana yung magkakaanak muli, di ba? Isa lang nga yun eh. Kasi hindi naman talaga siya dapat magkaanak. At ang huli nga po na ginawa ni Hana na nakakatuwa, yung nagpupuri siya sa Diyos. Kahit na anong dahilan, kahit na pandemic, kahit may sakit na, mamamatay na nga, umaawit pa rin sa Diyos. Pero yun talaga ang dapat nating gawin, ibigay natin sa Panginoon. At ang nakakatuwa nga po, siya'y pinagkalooban pa ng 5 anak.
Yun yung pagpapala ni Hana bilang sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagsunod sa pangako ng Diyos. Sister Jen. Good morning mga children of God. Ayan, nakikinig po ako kay Ate Maribig. Thank you Lord. Ito pong history ni Samuel sa chapter 1 hanggang 3. Ang nakita po kasi namin, yung prayer life, di ba? Faith comes by hearing. Sinasabi nga natin sa Romans 10:17. So yung faith na na-develop kay Hana sa kanyang pamumuhay, sa relasyon niya sa Panginoon, nandoon. Kaya nga yung sinasabi ni Ate Maribig, Teacher Maribig, na sabi nga, alam niya kung sino ang tatawagan niya sa panahon ng kanyang suliranin. Sa atin po ngayon, sa panahon po natin ngayon, talaga pong yung prayer life po natin ay pinalakas ng sitwasyon ng pandemic. Kumbaga, yung spiritual relationship natin sa Lord, mas lalong pinalalim sa pamamagitan ng prayer life. Kung yung pong kay Hana, 'di ba, ang prayer po kasi two-way po 'yan. Isang speaking at isang listening. Meron po akong nabasa. Yung panalangin, halimbawa daw, nag-pray ka katulad nga po ni Hana, 'di ba? Ang action nga kanina, gano'n, 'di ba? Napagkamalan siyang lasing. Nakainom. Oo, lasing. Napagkamalan siya. Yung iba, pag nagsasalitang mag-isa, ano po ang napapagkamalan silang ano? May tama. May tama. 'Di ba? Tama. Pero natawa po ako, sabi nga doon, pag nag-pray ka and you don't expect an answer, nakakabaliw din daw 'yon. Kasi pag nag-pray tayo, dapat daw po we expect an answer from the Lord na dinadalanginan natin. So yung prayer life dito na nakita po namin, si Hana, nanghingi, nagpasalamat, 'di ba? At nakita yun yung prayer life niya. At nakakatuwa po kasi God answers a genuine prayer. So, thank you Lord kasi itong topic na to natutuwa po ako kasi ang Samuel po, kaya niya po ipinangalang Samuel kasi ang sabi po sa Bible, for God answered my prayer. Yung anak ko rin po, Samuel po pangalan nun. Kasi ang heart's desire ko po, ang una kong magiging anak ay lalaki. Actually, ano tawag yun, kasi gusto ko po yung apelidong Garcia talaga, dalaga pa ako. Wow. Kasi yung mayor ng Pangasinan, mayor dun sa amin sa Binalonan, Garcia, tsaka yung mga mayayaman dun, Garcia. Kaya noon pa man, Garcia na talaga yung apelido ko. Ayan. So, isa po yung heart's desire ko na ang una kong magiging anak ay lalaki. Kaya nga ang ipinangalan po ay Samuel. So, kasi ang ibig sabihin nga, it is an answer from God. So, ito pong si Samuel, sabi nga, kung pinanood niyo po kanina si Caleb, di ba pag nakita niyo si Caleb kanina, yan ba yung dadalhin mo sa templo? Sabi nga ni Ninang Rian, sarap kurutin. Kasi yung joy na idinulot sa nanay, tapos in-offer mo. So, it takes faith. It takes true faith, genuine faith, na i-offer mo yung anak mo sa Panginoon. At yun ay nadidevelop upon hearing and hearing and hearing the Word of God. So, na-develop nga yung faith na yun. Kaya, gano'n na lang yung puso niya ni Hana na tumugon, mag-respond doon sa kanyang iprinamis na i-offer niya si Samuel sa templo. Ang nakakatuwa po dito sa chapter 1 hanggang 3, ang nagbigay nga po ng impact din sa akin nung naghati kami, yung sinasabi po doon na, "Speak Lord, your servant is listening." So, ang isang phase po ng prayer life ay yung pakikinig. So, sa pakikinig, sabi ko nga, sa panahon po natin ngayon, napakahirap pong ma-develop ang listening skill. Alam nyo po, lalo na pagka nakakaranas ka ng hot flashes, nakakaranas ka ng mga moods, akala mo, ang napakinggan mo, ang tawag nun, malakas yung boses, pero mahina pala yung nagsasalita. So, napakahirap po ng listening, ma-develop yung listening skill. Sabi nga po, listening is the ability
to accurately receive and interpret messages in the communication process. So, di ba, kung mapapansin po natin doon sa Bible story, sabi nga doon, tinawag siya. Tinawag. Samuel, o tumayo siya, di ba? Akala niya si Eli ang tumawag. Ilang beses po yun. So, dinidevelop yung listening skill ni Samuel kasi nga may purpose ang Diyos sa buhay niya. As Christians today, i-gauge po natin yung ating listening skill. Sa totoo lang po, nahirapan dito, sabi ko nga po kay Ate Maripas kanina, Ate Bing, pag kinakausap mo si Kuya Jerry, saang tenga ka tumatapat? Kasi po, pag kinakausap po namin, halimbawa, kung eto yung hindi niya maringgan, gumaganon po siya, nilalapit po niya yung tenga niya doon sa bibig namin. So, andun yung kung saan ng tenga makakarinig. Si Brother Boy din po, ganon din po yun, di ba? Pagka ha. Kami nga po ni Pastor Simple, pagka ako lalo na po ako sa ano yun? Yung pagka sinabi mo. So, ang hirap po na ma-develop yung listening skill, lalo na pagkatinig ng Panginoon ang dapat nating mapakinggan. Tandaan po natin, listening is different from hearing. Hearing refers to the sound that enters our ears. Yung pong electric pa namin, sabi ni SJ, mapalitan mo na yan kasi noise pollution. Ako, nung hindi ko pa siya nare-recognize na noise pollution, sabi ko music to my ear. Kasi pag naririnig ko yung takbo ng electric fan, nakakatulog ako. Pero nung sinabi niyang, noise pollution yan, pumasok sa mind ko na noise pollution, tapos hindi ko na siya bate, kasi noise pollution nga siya pala. Na-recognize ko siya na ingay pala. So, different, iba po ang listening from hearing. Hearing refers to the sound that enters our ears. Samantalang ang listening is paying attention, not only to the story, but how it is told, katulad nga po nung kinento ni Sister Divine, the use of language and voice. Eto, mahirap to, lagi ko pong nakikita sa Facebook. Akala nila galit ka, pero yun lang naman pala yung tono ng boses mo, di ba? And how the other person uses his or her body. Ang listening skill po, mga kapatid, para magkaroon ka ng magandang proseso sa communication, kailangan aware ka dun sa verbal and non-verbal messages. Kasi sa atin po ngayon, sa busy days po natin, yun yung laging nauulinigan. Napagalitan po ako ni Pastor Simple minsan kasi akala niya tumaas yung boses ko. Sabi niya po sa akin, hindi mo man lang ako ipinagmakahiya sa mga ninong. Kasi meron po kaming parang magkakasama kami ng mga ninang Josie, Ninong Mon. Para ang pakinig niya, tumaas yung boses ko. Pero ako, hindi ko alam. Tapos nung inulit ko, sabi ko, hindi ko naman ibig sabihin yun. Wala akong ibig sabihin. So, di ba pagka mali yung pagbasa mo doon sa non-verbal process, it cause, talaga, yung hindi magandang pagkakaintindihan. So dito, our ability to listen effectively depends on the degree to which you perceive and understand a message. Kaya po dito si Samuel, kung tutusin po, pagka sinundan niyo po yung story ni Samuel, kaya lang sa batang Samuel pa lang po kami mag-concentrate, listening process involves 4 stages. Una, yung pag-receive mo nung message. Samuel, di ba? Na-receive niya yung message. Tumayo siya. Pumunta siya kay Eli. Di ba? Tawag niyo po ba ako? Receive the message. Pangalawa, understanding. Di ba? Kailangan po ng pagkaunawa dun sa tawag. Minsan po kasi, akala natin, boses na ni Lord yung tumatawag. Minsan naman, boses ng paligid pala. So, kailangan magkaroon ka ng tamang listening skill para maintindihan mo yung tawag ng ating Panginoon. Tapos yung call na yon, evaluate mo yun. Nakakatuwa po kasi in 39 years ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, lagi naman po nating naririnig sa mga patotoo na na kinakausap ka ni Lord
Kasi yung test po na nabasa ko na doon, sinabi ba ni Jesus yun? Diba? May kinausap ka, sinabi ba ni Jesus yun? Kinonfirm ba ng Holy Spirit yun? Kaya di ba pag kasi, ay pareho tayo ng word. Di ba may ganun eh. Tapos, at the same time, the Holy Spirit that, yun nga, na nasa atin ngayon, yun ang magtuturo sa atin kung ano talaga yung plano ng ating Panginoon. At ang panghuli yung responding. Yung respond mo doon sa tawag. Kung mapapansin po natin, paano na-develop ang communication ni Samuel sa Lord? Kasi actually mahabang panahon na hindi sila kinakausap ng Diyos. Di ba nung nakaraan nga na topic, yung 7 days nga lang na hindi ka magsalita, dun sa walls of Jericho, di ba? Yun, tapos ang daming panahon na hindi ka kinakausap ng Diyos. Ang mga Israelites noon, hindi kinakausap ng Diyos. Pero nung time ni Samuel, nung time ng pagkatawag kay Samuel, doon muli nangusap ang Panginoon. So, paano na-develop uli ang pakikipag-usap sa Panginoon? Una, nakita ko nga doon, nung tinawag si Samuel, tulog. Kasi nga, very busy tayo ngayon eh. Sabi nga ni Ate Maribik kagabi nung nag-aaral, i-share mga Ate Bek, yung weight. Yung weight, yung sinasabi. Loading Kasi hindi ko part yun, na-share ko lang sa kanya. Sabi ko, ang problema ng mga bata ngayon, di ba, pag tinawag mo, Iko, wait lang mama. Kunyari maghugas ng pinggan, wait lang mama, nahugasan ko na si wait pa rin. Pero mas higit ang problema ko ngayon. Iko, hindi pa rin ako sasabihin ko. Salamat sa pag-intindi sa akin, kasi po may pasak ang tenga. Diba? Pagtas niyo mag-aral, pag nag-aral kasi, hindi ko siya pwede istorbohin. So, alam ko na, hindi na siya nag-aral kasi iba na yung nakalabas sa sa laptop. Naglalaro na. Ibig ko sabihin, ganun katindi siya makinig dun sa siginaano niya, na kahit konting sounds ng pangalan niya, di niya narinig. Yun ang mas malaking problema. Nabibingi na sila sa mga kapatid. Yes. So, minsan, di ba, kaya hindi ka makausap ng Diyos kasi naglalagay ka ng earpod sa tenga na may ibang tunog. So, busy na ang mga tao ngayon, kaya hindi na makarinig. Kaya nung time na yon, kinuha ni Lord ang perfect time na nasa at rest si Samuel. So, pag at rest ka, di ba, pag nakapag-rest ka, medyo maganda yung mind mo. Kaya nga, di ba, pagkagising sa umaga, yun yung proper time na nagbabasa ng Word of God. So, yun po yung isang way na na-develop yung communication kay Lord. When we are at rest, talagang gusto ni Lord na makipag-usap sa atin. Pangalawa, ginamit ang high priest, si Eli, bilang mentor niya. Kasi ang sabi nga doon, sige, pagka, naalala nga, di ba? Naisip ni Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. So nung naisip niya yon, tinuro niya, sige ganito sabihin mo ha. Pagkat narinig mo ulit yung tinig, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Diba? So meron kang mentor. Sa Christian life po natin, salamat po sa 2 Timothy 2:2 na lagi po na life verse po natin na ano man ang narinig natin sa harapan ng maraming saksi, ay ituro natin sa mapagkakatiwala ang magturo sa iba. So ito po yung ginagawa natin. We keep on passing God's word sa lahat ng tao. Kaya nga merong mentoring. Mentor po niya si Eli, kaya nga na-lead siya na sinabing, sige, pagka narinig mo ulit, pag tinawag ko ulit, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Kaya kailangan po natin ng isa't isa. Wala pong Kristiyanong soloista. Pangatlo, sabi nga po dito, nung narinig niya na yon, naunawaan ni Samuel na it is the Lord who is speaking. At simula nun, lagi na silang nag-uusap ni Lord. So nung lagi na silang nag-uusap ni Lord, He grow deeply doon sa ganap na kalooban ng ating Panginoon. Yung Christian life po natin, hindi po siya talagang, ang tawag nun, bed of roses. Marami din pong thorns, marami din siyang tinig. Pero ang napakaganda, yung pangako ng Diyos, yung plano niya sa buhay natin, magaganap at magaganap. Katulad kay Hannah,
nung nag-pray si Hannah, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. At sa pagtugon sa panalangin, ang purpose po noon, gagamitin si Samuel para po ipakita na meron pong na pwedeng ibalik yung relasyon sa ating Diyos, yung personal and intimate relation na maririnig mo talaga siya ng audible voice. At marami pong paraan ng Panginoon para po mapakinggan natin siya. Lalong-lalo na ngayon nga, di ba? Lagi natin pinag-aaralan ang Bible, ang Psalms 119. So makikita po natin na God speak through His Scripture. Kaya nga po, yung prayer life po natin, it is a relationship with our God, it is a relationship with our Creator, kung saan pagka tayo po ay nagsasalita, nagpipray, kinakausap natin ng Panginoon, at pag tayo po ay nakikinig, siya na po yung nagsasalita sa atin. At sa buhay po dito ni Samuel, naging successful po. Kasi sabi nga doon sa pagbinasa po natin, lahat naniwala ang mga tao dahil sa lahat ng sinasabi ni Samuel, dahil siya ay kinakausap ng Diyos. So kailangan po natin lagi makipag-usap sa Panginoon kasi yun po yung natural na buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga dito, ang kwento po ni Samuel, nagpapaalala po sa ating lahat na sa pakikinig ng salita ng Diyos, buhay at pag-asa ang ating nakamtan, at sa panalangin, tinutugon ng ating Panginoon. Lagyan nga po namin ng tunog. Kanta na tayo. Oh, ready. Kakanta po kami. Oo. Hindi, one-liner lang po. Yan. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Buhay at pag-asa ang ating nakamtan. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang panalangin natin ay Dinidinig ng Diyos. pagkat Kalooban niya ang siyang nasusunod. Ayan. Thank you, Lord. So, salamat sa Panginoon. Tandaan niyo po na, mga kapatid, tayo dapat manalangin at tayo po'y dapat makinig sa salita ng Diyos. Yun na lang po ang talagang tangi nating aasahan, ang salita niya. Manalangin na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito muli, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa natutunan namin kay Hannah sa kanyang pananampalataya at kay Samuel na siya ay magaling makinig at makipag-usap sa inyo. Salamat po, Ama, at dalangin namin na kami ay matuto ng manampalataya na sa panalangin na may pananampalataya at na maniniwala na kayo ang Diyos na tumutupad ng aming panalangin. Kaya Panginoon, talagang sa inyo lamang kami pwedeng magtiwala at maniwala. At dalangin ko na hindi lamang po kami ang matuto, kundi ang lahat ng tao na babahagian namin ng mga turong ito. Salamat po, Ama. Itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bye. Bye, mga bata at mga matured. pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan,
Yahweh, tunay kang maaasahan, o salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka.